Ano pong sinasabi ng mga otoridad tungkol po dito sa kaso? Mayroon din po silang POI na tao, 2. Person of interest, 2. Opo. Ano pong kinamatay nilang 3? Parang hinahampas po sila. Ang kinamatay po yung panghahampas ng mga matitigas na bagay. Yes sir, yes sir. Siguro po magpalabas na rin po kayo ng bulletin para sabihin kung sino po itong mga suspect na inyo pong gusto sanang interviewin pero nawawala na o nagtatago na. And then do something Yes, sir. about it. Pwede nyo sampan ng kaso kung anong dapat gawin. Okay? Yes sir, copy sir. Ako po ay magbibigay ng tulong ha para sa Salamat po. sa inyo po. Maraming salamat po, Senator. Nanay, unang-una po, nakikiramay po kami sa nangyari po sa inyong anak, maging si Senator Raffy po. Nandito po kami para malaman. Kamusta po siya bilang anak? Kapag tapos siya ng college, working student po yan. Ano ang mensahe mo, ma'am, para kay Randolph? Anak, alam ko na magpikit na yung mata mo, pero huwag mo pa yung tulutan na ipikit at sa matahimik na lang yung ginagawa ng mga kriminal sa inyo. Tulungan niyo po kami. Nasawa sa tulong ng Panginoon na siya talaga yung hari na malaman na yung mga kriminal at magbigyan ng hustisya yung pagkamatay niyong 3 kasi karumal-dumal talaga eh. Nung araw po na yun, ma'am, kailan po kayo kinutuban at paano po ninyo nalaman? Bandang alas 8 ng umaga, nag-chat yung kapatid niya. Didiretso ako sa bahay dito. Akala ko na aksidente lang sa motor. Yun yung expected ko na nangyari sa kanya. Nung napakita niya ang picture ko, hindi ko na talaga alam kung bakit, kung anong nangyari, kung anong dahilan, kung bakit nila nagawa yun. Kasi mabait naman talaga yan siya eh. Wala siyang kaaway or ano. Kasi kung may problema yun, magsasabi naman talaga yun sa akin. Hindi, wala naman talaga siyang kinatago. Kamusta po siya bilang asawa po sa inyo? Mabait po siya sa amin. Responsable. Kahit wala siyang trabaho, ginagawa niyang lahat para may bigyan lang yung ano namin, yung kinakailangan namin. Minsan nga, nagpo-problema na siya sa pang-araw-araw namin, kinakaya lang niya. Masaya nga kami nung nagsama kami, nahati niya kami sa aming paaralan, yung anak ko, nasundo niya kami. Wala naman talaga siyang problema. Ano po ang mensahe niyo po para po sa inyo pong asawa? Mensahe ko lang po para sa asawa ko, sana magabayan niya lang kami dalawa ng anak ko. At saka, huwag niya patutulugin yung mga taong gumawa sa kanila. Ibigyan nila yung hustisya. Kasi hindi makapaniwala ng ganun-ganun lang yung ginagawa nila ng karumdumal. Parang hindi tao yung inaano nila. Parang hayop. Wala silang kaawa-awa. Para sa akin, mang, ang hiling ko lang bigyan siya ng hustisya. Ano, ma'am? Tututukan ho natin itong kaso hanggang sa talagang mahatulan po ang mga suspect po na gumawa po nito sa kanila. Pangalawa po ay nabanggit din po ni Idol na meron pa daw po kayong balanse sa funeral, Nay. Opo, meron po talaga, ma'am. Hindi pa po kami nakabayad talaga. Oo. Ito po ang pangako po ni Idol Raffy po sa inyo, no? Tututukan ho natin yung kaso laban ho sa mga suspect. Pangalawa po ay para hindi nyo na po problemahin, Nanay, yung doon sa funeral. Sasagutin na po ni Idol Raffy. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Salamat, Panginoon, at nandyan ang programa ni Senator Raffy Tulfo para sa aming mga mahirap. Walang kalaban-laban. Anak! Anak! Narinig
narinig mo kami, nakita mo kami. Anak, magtulungan tayo. Mayroong Panginoon, nak. Ako po taos puso nagpapasalamat sa programa nyo na kaming mga mahihirap po na walang kalaban-laban. Nandyan ka po na handang tumulong sa amin. Maraming salamat po talaga. God bless all. Ano po ang may tutulong ng NBI dito po sa nangyari po sa magpipinsan? All the cadavers will be subjected to an autopsy by our medical legal officer or either by the medical legal officer of the PNP because autopsy is important kapag na-file natin ng kaso sa husgado. Ano po ang posibleng kaharapin po ng mga suspect po rito na kaso po sa piskalya? Naturally, murder po ang ipapile nating kaso. 3 counts of murder dahil 3 po ang pinatay. Maraming salamat po sa inyo, sir, na nandyan talaga kayo, willing tumutulong sa amin. Nag-response ka agad sa mga problema namin na mabigyan ng katarungan at hustisya yung pangyayari na karumal-dumal dito sa lugar namin, sir. Yung patungkol naman po doon sa iba pa hong mga biktima, napuntahan na rin ho ba natin, Agent? Yes, napuntahan. Galing na kami doon. Opo. So nanay, hindi lang po kayo po, no, lahat po ng victims po ay asikasuhin po at imbestigahan din po ng ating NBI. Yan po. Nakikiramay po si Senator Raffy at ang programa sa nangyari po sa inyong asawa. Kayo po, ma'am, ay isang OFW. Saang bansa po? Sa Hong Kong. Kamusta po bilang asawa si Sir Leo? Mabait po yan, ma'am. Never po kami nag-aaway. Talagang maintindihin. Tsaka kalmado po siya. Tapos malambing. Tapos yung nang aksidenteng nangyari na ganito, parang hindi ko matanggap-tanggap. Kasi sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan kung nafe-feel yung pagmamahal ng isang asawa. May mga nakakaaway ho ba siya? Ano ho ang meron ho kaya Sir Leo? Meron siyang nakalaitan about po sa sa cellphone. Kasi pinapahiram niya yung cellphone niya. Tapos naglalaro daw yan sila ng scatter game. Tapos nanalo. Tapos doon daw nilagay doon sa GCash niya. Tapos wala naman daw dumating. Tapos nagalit yung isa kaya nag-threat din sa kanya. Ma'am, yung ginawa ho do ito sa asawa ninyo, sa tingin nyo ay iisang tao lamang ang gumawa po nito sa kanya? Palagay ko, yung pinaghinalaan namin, yung nagdadala yan ng kasama. Kasi pag yung asawa ko lang yung siya lang, tapos yung asawa ko yung kalaban niya, hindi madaling magkaganito yung asawa ko kasi fighter yung asawa ko. Yan siya sa boxing. Okay. Kailan po kayo kinabahan na bakit ganitong oras hindi na sumasagot po sa inyo si Sir? Pero hindi ako nakatulog ng mga madaling araw, halimbawa alas 5 ng madaling araw, hindi na ako nakatulog. Tapos parang bangon ako, kaya nagluluto na lang ako ng rice para dalhin ng alaga ko. Tapos, nung kinabahan ako mga 7, hindi na siya nag-good morning sa akin. Parang ini-ignore ko lang kasi sabi niya, yung bigayan ng scatter daw, 7 a.m. yung start. Tapos, meron ding 1 a.m., parang ganun. So, sinabi niya sa akin para hindi na ako magtaka bakit hindi siya nag-text. Pero pagkatapos niya maglaro, talaga yan siya, mag-message. Wala ho bang nakakita nung pangyayari o nakaalam, nakarinig? Nakakita lang siya nung nagbanta yung taong yun doon. Kasi nagwawala yun doon. 27? That whole day, parang maaga, may hapon, may ganun. Parang 3 beses na nagpunta-punta siya doon. At nagwawala? So, yun nakita ng sister-in-law ko. Nakausap niyo po ba itong pinaghihinalaan ninyo? Ano po ang sinabi niya? Anong reaction niya?
yung parang trip na yun, yung nagwawala siya doon, nag-message talaga siya sa akin. Sabi niya, galit daw siya sa asawa ko. Gusto daw niyang patayin. Because parang patayin na lang daw. Naglalaro sila ng scatter sa cellphone ng asawa mo, pinapairam niya dito sa kapitbahay. Kasi itong si kapitbahay ay naglalaro din. Nung nanalo, yung kung saan ipapasok yung panalo, account na GCash po ni Mister. Bakit ayaw ibigay ni Sir Leo yung panalo? Wala naman siyang natatanggap. Okay. Kaya pina-check din yung 'di ba may inbox doon, pinapacheck din yung in at saka out. Wala naman kaming nakikita. Yung problema lang is baka wrong yung type na number na nilagay niya. Tapos napasok doon sa iba kasi pinakita ng asawa ko wala talaga. Tapos sabi ko is screenshot mo yung mga transaction. Magkano daw ba ang panalo nitong kapitbahay? Yung una kong lalaman parang 16 or 17,000. Iwan, parang gano'n. Kasi ang dami namang plano ba. Tapos ganun lang, nawala sa isang idlap. Tapos ngayon, nadagdagan na naman yung utang ko kasi ang gastos dito. Tapos, ewan ko kung makakatigil ba ako sa pagtatrabaho. Tapos, kailangan ko pa makamit yung justisya niya. Pag magkaso na, kailangan din akong pumuwi dito para maging witness, di ba? Tapos, gagastos na naman. Babalik pa ho ba kayo ng abroad, ma? Oo, babalik pa ako. Pero kausapin ko din yung amo ko kung sakaling mag-hearing. Kailangan talaga akong pumunta dito para makamit ko yung justisya ng asawa ko kasi hindi ko matanggap. Sobrang sakit na halos wala na nga akong luha na. Buti nga ngayon nakaiyak ako. May mensahe kayo, ma'am, sa gumawa po nito sa inyong asawa? Ito lang sang sabihin ko, pagkatapos ka namin pinatira sa bahay, pinakain, nilutuan ka ng asawa ko, ginigising ka pa na umaga na, kailangan na nating mag-breakfast. Tapos ito yung ginawa mo, konting-konti lang yung konti-konti lang yung pinag-aawayan nyo, tapos ganito yung inano mo sa kanya. May po ang programa, especially po si Idol Rafi sa nangyari po sa magpipinsan. Kamusta po bilang anak po itong si Ray? Masunurin man po yung anak ko. Umalis siya ba nga hindi nagpaalam sa amin kasi pupunta daw siya ng kapinsan. Malambing ho ba sa inyo si Ray, Nay? Opo. Masakit nga yung ginawa sa kanya po. Hindi ko matanggap nga ganyan ang ginawa sa anak ko. Sila din ba ay nagsusugal? Sa cellphone ra, scatter. So, mahilig siya mag-scatter? Oo. Sila bang magpipinsan, nagsasama-sama, yun ang ginagawa lang nila? Opo. May ideya ho kayo, Nay, sino yung gumawa po nito sa mga magpipinsan? Hindi po namin alam, ma'am. Wala ho ba silang nakakaaway o balibalita? Ang aking anak po, ma'am, wala. Kato si Josel, mayroon daw yung kagalit. Yun ang sabi. Ano ang gusto niyong sabihin sa mga gumawa po nito sa inyo pong anak? Ang masasabi ko lang po, sana maano na sila, mahuli para mabigyan yung hustisya ng kamatayon ng anak ko. Gaya naman po ng pangako ni Idol Rafi po, ma'am, no, natutulong po kami hanggang sa dulo na mabigyang hustisya yung mga magpipinsan, mapakulong ho natin yung mga, at managot ho sila sa batas. Eto, ma'am, willing rin ho kayo ipa-autopsy si Ray? Opo. Willing naman na kayo na ipa-autopsy siya, no? So, lahat naman ng family Idol Rafi na nakausap natin, lahat na sila ay willing na mapa-autopsy po para malaman ho natin yung cause of death po nila at matignan din ho natin ano yung mga ginamit ho o ano yung mga paraan para gawin po ito sa ating mga biktima. Sa funeral po, meron pa rin mo kayong babayaran. Hindi pa talaga kami nakabayad, ma'am. Siningil na nga yung anak ko kanina, pinatawag. Magkano po ba ang balanse po nila, Nay, sa punerarya po? Kuan daw yun, ma'am, 18.
Sige po, Nay, no, gaya naman po ng nabanggit ni Idol Rafi, tutulong po kami na mabigyang hustisya yung nangyari po sa mga magpipinsan, at wag yun na po alalahanin yung sa funeral, ma'am, babayaran na po ni Idol. Maraming salamat talaga yung tinulong sa amin para ibabayad sa pulinarya. Thank you na lang po.
ang party list na masasandalan. Axia yes! Magkano po ang balance sa family ni Ray Russell? 14,000. Sige ma'am, so ngayong araw po ay babayaran po namin para wala na po silang magiging utang pa ho sa atin sa funeral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po ma'am yung bayad po sa kay Ray Russell. Maraming salamat po, Senator Rapi Tulfo po. So Idol, kasama din po natin si Nanay para mabayaran na rin natin yung sa funeral ni Randolph Russell. Nay, ano nga gusto mong sabihin kay Idol na tutulong po sa inyo? Taos puso po kami nagpapasalamat ang pamilya niya ni Randolph J. na maraming salamat na hindi lang po sa tulong na mabigyang hustisya ang anak ko pagkamatay ng 3 kamag-anak, pati yung financial dito sa funeral, sinasagot po ninyo, Senator. Maraming salamat. Ma'am Neriza, magkano po ang balance pa po ng family? Yung sa service naman is 32,000, tapos may additional. Mag-discount na lang kami doon ng 2,000, bale 33 na lang po. Sige ma'am, sasagutin na rin po namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31, 30. Pabilang na lang, ma'am. Magkano po ang balance ni Leo Jose Rodrigo po sa inyo? 13,000, ma'am. Sige sir, para wala na pong problema yung family, sasagutin na po namin yung balance po nila sa funeral. So yung 13,000 po kami na po bahala. Kabilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13,000. Sir, ano po nga nais po ninyo sabihin kay Idol Rafi? Sir Rafi, salamat sa tulong niyo. Maraming salamat.